Nung last game ng Lakers versus Brooklyn Nets, nalagpasan na ni LeBron si Michael Jordan sa most 30-point game. Sa post-game interview, nagbigay naman ng cryptic message si LeBron about sa retirement. Ang sinabi niya doon, "I don't have much time left." Hindi siya maglalaro ng another 21 years pa. Hindi rin niya alam kung hanggang kailan siya maglalaro. Ang range kasi ni LeBron ngayon, nasa 1 to 2 season na lang siguro. So ito lang yung nakita ko kung bakit parang sinabi ni LeBron yung about sa retirement. Kasi ang lagi niyang sinasabi dati, magre-retire siya kapag naging ka-teammate niya or nakalaro niya si Bronny. Meron na lang kasing until April 27 or 28 PH time para sa mga players na mag-declare or mag-apply sa NBA draft. So ito yung pwede nilang subukan ng combine or yung tinatawag nilang testing water bago sila tumuloy, at kapag nakita nilang hindi tumaas sa draft board yung pangalan nila, pwede mag-withdraw. Sinabi rin kasi ng mga executive yung 2024 draft class ang worst ever dahil walang masyadong big name. Si Zach Edey na best player ng NCAA at best big man, sinabi ng mga scout at executive magiging parang boban lang siya sa NBA. Nag-try na rin kasi si Zach Edey last year sa draft at nag-withdraw. Ito rin yung last chance niyang sumali sa NBA dahil senior na siya sa college at impressive naman yung ginagawa niya dito sa March Madness. Yun nga lang, hindi pa rin ganong kabigat ang pangalan niya pagdating sa draft. Base sa listahan ng mga nag-declare o nag-apply para sa NBA draft, nasa 20 players pa lang sa ngayon so far. So ito yung best time para kay Bronny na sumali sa NBA draft dahil wala namang big name doon at tinitingnan din ng mga executive na hindi maganda yung draft class. Ang agent ni Bronny, si Rich Paul, ang sinabi niya doon, sasali si Bronny sa draft kapag merong team ang interesado sa kanya at gusto siyang i-develop. Sinabi naman ng ibang executive at ibang scout, magstay muna si Bronny ng 1 taon pa sa college at magpataas muna ng draft stock. Meron naman mga teams na nagpakita ng interest kay Bronny, ang Raptors at Lakers. Alam din ni LeBron na hindi naman yung mock draft din yung sinasabi ng mga analyst, scout at executive na problema kay Bronny. Base kasi sa report, kapag si Bronny ay sasali sa draft dahil may history siya ng heart condition, dadaan siya ng fitness to play panel. So kailangan munang kumuha ni Bronny ng clearance. Magiging maingat din yung kada teams kay Bronny kapag merong gagawing activity. Para nangyari dati kay Shariff O'Neal. Sinabi din doon na dahil nakalaro naman sa USC or sa NCAA itong si Bronny, hindi na magiging malaking issue yun. Ang NBA nag-implement ng bagong rule sa 2024 draft. Require lahat na sumali sa draft combine magkaroon ng iba-ibang medical test at require i-share lahat ng medical history. Papatak rin na main issue para kay Bronny sa NBA draft, health issue. May rule sa collective bargain agreement na kailangang i-test sa medical condition yung mga players. Alam na rin ng NBA yung history ni Bronny. Pero sa liga rin, merong mga players doon ang dumaan din sa mga operasyon sa puso. Dito naman sa NBA, si Shariff O'Neal na operan sa puso dati. Hindi siya na-draft pero nakalaro siya sa G League at Summer League. Si Isaiah Austin naman dati naglaro sa Baylor ng 2 taon. Pero hindi siya makalaro sa NBA dahil sa Marfan syndrome. Genetic disorder yon. Nakalaro siya sa NCAA, nakalaro din siya sa ibang liga, pero sa NBA hindi siya makapasok. Doon mo kasi makikita kung gaano kahigpit ang medical clearance ng NBA.